So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Makakasama natin, syempre, Banat Bay, ang nag-iisa na Vice Presidente ng Pilipinas, si VP Sara Duterte. Magandang araw, ma'am. Magandang gabi, Boss D at Banat Bay. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ninyo sa akin na maipaliwanag yung aking speech na ibinigay nung Miyerkules at nagpapasalamat ako sa Vox Populi at sa SMNI News Channel dahil pinagbigyan ninyo ako. Actually, VP, nawindang talaga ang mundo ng politika, pati ng social media. Kasi kami po nakatutok sa social media. Alam niyo naman po na ang aming mundo ay social media. Talaga namang trending na trending yon. And nung nagsisimula nga po yung inyong speech, parang iniisip ng tao, magre-resign yata kayo. Kasi yung setup, wala yung OVP seal. Tapos nakaitim na itim kayo, parang nagluluksa kayo nung inyong nilahad yung inyong or nilabas yung inyong speech. Ano po bang reason bakit ganon? Bakit parang hindi siya official na may seal ng OVP? Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin, and nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Ma'am, nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 years to understand my life was never meant to be mine. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng, sabihin na natin, sa Masbate o sa Samar o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong Vice President, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa
kagustuhan. Ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong vice president. At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Noong 2006, meron akong pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon, pumasok ng school, pero hindi siya nangyari. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking accomplishment nun bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto ng mga tao pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga tao, tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi ko, ayaw ko. Babalik na lang ako sa law office. Magiging abogado na lang ako. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Noong 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari para sa buhay ko. Kaya naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa buhay nila. So you think, VP, nung 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka, at yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo? Yun na. Hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila.
Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. So, connected din sa sa pangalawang tanong. So, sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So, kung hindi happiness, VP, ano ang mission mo talaga? Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So, yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So, hindi pa rin. Wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang ka. Ganon lang. At marami yun, hindi lang isang tao ang naggaganon. So parang ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita natin, tumataas ang bilihin. Alam na natin, most corrupt yung 2025 budget. Tapos inulit pa ngayon 2026. Lahat ng tao, tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya nung nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao, nabuhayan, parang salamat, may aayos na sa Pilipinas. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa buhay nyo na parang, ayoko na, suko na ako? Wala. Dito sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin. Kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin, na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. So, hindi ko gagawin yon. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Kaya nga 'di ba, yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. So, in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng
mawalan kayo ng time with your family? Yung nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga anak namin. Kasi sinabihan ko na sila na tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila, sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech at tinanong ko na naman sila ulit, meron ba kayong tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na ano talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, hindi na rin, kasi mas mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula noong 2022. So paniwala ko, may iintindihan na nila kung ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So, ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko or any supporter, funder, talagang sarili niyong desisyon nito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang, kahit mga kapatid ko. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan, nagagawin ko na ngayon. Yun. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga ng detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado. Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito'y personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po? Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin,
ang pagiging Pangulo, walang, ano yun, kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko, hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala. Pero para sa akin, yung gender, wala yan. Nasaan yan? Yung kalooban ng tao tsaka kakayahan ng tao. Ako naniniwala din doon. Kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nilalang eh.